Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Nako, eto na. Simula na ito ng Duterte versus Marcos. Di na nakapagpigil si dating Pangulong Duterte. Binisto na may mga ebidensya at nandun ang pangalan ng Pangulo natin ngayon na si PBBM sa PDEA. Nako, ito ang pinakamatinding revelasyon po. At marami pong mga nagsabi, siyempre, yung mga hindi ayaw kay PBBM ngayon, mag-iingay ngayon para pababain sa pwesto. Kasi naman, ito ngayon, ang napapansin po natin kasi, kaya siguro ay yan si Senador Amy Marcos ay ayaw niya yung mga pamamaraan ngayon ng administrasyon at kinakampihan niya yung Duterte dahil hindi porket kumampi sa Duterte dahil ayaw niya sa kapatid niyang Pangulo para protektahan yung kapatid niya. Ito, nakuha na po natin yung gusto ni Senador Amy Marcos. Ngayon, parang hindi na maganda yung takbo ngayon. Pinag-iinitan na yung mga Duterte at iba na yung mga desisyon. Tapos parang tumatapang na rin yung pinsan ng Pangulo na si Tambaloslos. Ito na, nagsalita na si PRRD. Nako, ano kayang reaction ng taong bayan dito, no? Ibig sabihin pala dito, yung pulburon video, baka totoo yun. Kaya hindi naman sinabi ni dating Pangulong Duterte na yung tinanong siya about sa pulburon video na walang video. Ang sabi lang niya, wala yun. Nako, baka mas matindi pa yung mga ebidensya. Kasi may mga ebidensya daw na ibinigay sa kanya. At ang pangalan nasa PDEA. Nako, matindi to. Umpisa na to. Umpisa na po ito. At kung totoo man yan nasa PDEA yung pangalan ng Pangulo, sa tingin nyo, pwede bang ma-impeach si PBBM? Nakaraan may mga nagsasabi about sa pulburon video, hindi pinapansin po ng Pangulo. Pero eto, hindi pwedeng baliwalain po niya. Pahayag po ito ng dating Pangulo. Iba po ang impact nun pag siya ang nagsasalita. Kayo, ano sa tingin nyo? Totoo kaya ito? Dito na lang. Thank you. Bye-bye.